Kausapin natin si Attorney Joel Butuyan. Ito nga po ang chairperson ng Center for International Law. Ukol pa rin po dito sa pag-leave po ni Chief Prosecutor Karim Khan dahil po sa iba't ibang alegasyon at issue na kinakaharap niya. Attorney Joel, magandang morning po. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng ating mga nakikinig ngayong umaga. Yes po, Attorney. Dito po sa pangyayaring ito na leave of absence, itong si Chief Prosecutor Karim Khan, ano pong immediate impact nito dito po sa Duterte ICC case? Maaari po ba itong magdulot po ng delay o kaya naman ay pagbabago po sa takbo ng investigasyon? Alam po natin, 450 ho ang total na employees employees and officers ng Office of the Prosecutor sa ICC. At ang nakatutok talaga sa investigasyon sa Pilipinas ay yung Deputy Prosecutor na si Mame Niang, isang dating huwes sa bansang Senegal sa Africa. So ang tingin ko ho, very minimal if ever yung magiging impact nito. And in fact, baka nga makakatulong dahil hindi magiging hindi disturbed, no? Hindi nawawala yung atensyon ng mga taga-OTP sa ICC prosecutor tungkol sa iskandalo na hinaharap ng kanilang head na si Prosecutor Karim Khan. So wala po masyadong direct effect ito sa kaso ng dating Pangulong Duterte? Wala tayong delay? Wala pong ganon? Wala pong delay ako nakikita dahil talagang may team talaga na nakatutok sa kaso sa Pilipinas, no? And ang head dito ay si Deputy Prosecutor Niang, hindi si Prosecutor Karim Khan. Oh, ito pong binabanggit nyo na si Mame Mandiaye Niang, tama po ba? Siya po ito? Pwede hong kasi medyo muffled yung sound. Yung pong sinasabi ninyo na ang nakatutok po talaga dito sa Pilipinas ay itong si Mame Mandiaye Niang. Ito rin po yung nasa post ni Attorney Cristina Conti. Tama po ba ito, Attorney Joel? Tama po yun, tama po yun. So, ibig sabihin, kahit na nag-leave of absence po itong si Karim Khan, wala nga pong pagbabago, walang delay sa ICC Duterte case dahil si Niang naman po ang nakatutok dito. Tama po yun. Tama po yun. Okay. Pero sir, matanong ko lang din, bakit sa mga nagdaang mga balita ang nababang... Medyo choppy ho yung sound. Hindi ko masyado marinig. Yes po, Attorney Joel. Yes po. Naririnig niyo na po ako ulit, Attorney Joel? Ayan, tama yan. Opo. So, binabanggit niyo po kanina, Chief of Prosecutor si Karim Khan, but the head of the case for the Duterte ICC case is si Niang. Hello? Yes po, opo. Nagkakaroon lang po tayo ng problema. Dito nga po kay Attorney Joel Butuyan. Pero kanina nasagot na niya, wala daw pong delay or kumbaga pagbabago o direct effect masyado. Itong nangyaring leave of absence nga po nitong si Chief of Prosecutor Karim Khan. Yun ang binabanggit kanina ni Attorney Joel Butuyan. Mamaya balikan po natin siya mga kapatid dahil sa mga nakatutok po sa atin ngayon, dito nga po sa mga balita, ito pong si Karim Khan ay nag-leave muna habang hindi pa po tapos itong mga investigasyon kaugnay ng alegasyong sexual misconduct laban po sa kanya. Attorney Joel, nandiyan na po kayo ulit? Ayun, nawala na si attorney. Mukhang may problema tayo. May solution dyan. Oo. Nandiyan naman ang long distance. Walang ang direct telepono. effect. Okay. No Sorry direct po, no? effect binabanggit As usual, niya. ito po ay mga problemang technical na ngayon nga po atin nang inaayos at pinagtutulungan po ng ating pong competent staff. Maganda rin maitanong kay attorney nga, itong binabanggit na sanction ni President Trump no sa ICC. Kung ito ba din ay merong epekto sa pending case ng Pangulo dahil sa ang sinasabi po ng mga staff members ng ICC no dahil po dito sa mga sanctions na ipinataw po ng Trump administration, marami pong mga members ng ICC, pati po itong ilang mga Americans na member niyan, ay may problema sa kanila pong access no sa ilang pong mga resources nila kasi nagkaroon po ng mga freeze order
Opo, diyan sa Amerika, sa umano yung mga accounts no ng ilang pong mga ICC staff, including itong kanilang head prosecutor, no. Just to clarify, alamin natin kung may effect ba ho ito dito po sa team that will prosecute the case of the former president in The Hague. Attorney Joel. Yes, paring Ted. Okay, yes. Can you hear me now? Loud and clear? Better? Yes, I can hear you. Okay, sige. Bago po na, baka lang makaligtaan natin, are you aware dito po sa sinasabi po ng ilang ICC staff members na yung pong sanction na ipinataw ng Trump administration, opo, ay nagkaroon ngayon ng malaking epekto sa kanila pong tribunal to conduct basic task, no? Yung may mga mga accounts na frozen, pati po yung ilang pong mga resources po ng ICC hindi nila magamit, ito mga dumadaan sa Amerika. Will that have an effect dito po sa sa kaso po ng dating Pangulo? If ever po magkakaroon yun ng effect sa mga miyembro ng prosecution team na who maintain either bank accounts sa Amerika or who maintain bank accounts sa mga American banks based sa Europa. Dahil nga po sa sanctions na pinataw ng Amerika at freeze yung mga yung mga access ng mga ICC officers and staff who do banking business with American corporations. Opo, but those are personal accounts. Wala namang, hindi po naman as in makakaapekto basically doon sa mismong tribunal sa kanila pong gawain. Tama po yun. Hindi ho dapat nakakaapekto sa gawain ng ICC, kaya lang siyempre nandun yung agam-agam nila na kapag sila ay lumabas na kontra sa interes ng Amerika at sa allies ng Amerika, kagaya ng Israel, pwede silang tamaan ng sanctions dahil pwede silang hindi makapunta sa Amerika, hindi sila pwedeng magbangko sa mga American banks, at hindi sila pwedeng makareceive ng mga funds na dadaan sa intermediary American banks. Alright, opo. Kasi nga po ito po ay bunsod noong pong sinasabi din na kasong isinampa against ito pong kay Israeli Prime Minister Netanyahu na war crime din. Itong pinag-uugatan nito na ikinagalit po ngayon nitong si President Trump. Tama po yun. Yun ho ang nagbunsod ng sanctions na pinataw ni President Trump noong nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang kanyang defense minister noon pong nakarang taon. Sige po. So to amplify po itong sagot ninyo kay Chacha earlier, attorney, yung pong may itong kumbaga deputy itong si Niang. Opo, ito pong si Mame Mandiaye Niang, yan, deputy prosecutor. Na deputy prosecutor. Basically po yung mga detalye na sa kasong kinakaharap ng Presidente Duterte, siya ho naman talaga ang may alam nito. Kumbaga hindi siya bago sa review, hindi siya bago sa mga datos at mga ebidensya. Kumbaga, attorney. Tama po yun. Hindi ho siya bago sa ebidensya, hindi siya bago sa ginagawang investigasyon, at talagang siya ho yung nakatutok at the very least since last year po. Attorney, kung siya yung nakatutok, bakit doon sa mga nakaraang mga balita, ang lagi nababanggit is si Chief Prosecutor Karim Khan? Ang akala ng lahat, tuloy, kumbaga kapapasok lang sa eksena nitong si Niang. Pakiulit po, medyo muffled yung dating. Oo. Yes po. Attorney, ang buong akala po kasi ng lahat ay kapapasok lamang sa eksena ni Niang. Bakit po doon sa mga nakaraang mga balita, ang lagi lang pong nababanggit ay si Karim Khan? Hindi ko masyado narinig ho yung question, pero ang na-pick up ko is yung si Karim Khan ang nababanggit sa mga news. Yes before, po. No? Opo, yes po. Opo, attorney. Kasi kapag nagsasalita sa media ang Office of the Prosecutor, si
Chief Prosecutor Karim Khan talaga yung nag-i-issue ng media releases. Siya yung humaharap sa media. Hindi ho yung mga deputy prosecutors, kahit na yung mga deputy prosecutors yung gumagawa po ng trabaho. So attorney, meron na ho ba kayong impormasyon dito po sa deputy po na prosecutor kung siya ho ba ay meron na rin pong mga experience po sa karanasan sa trial at meron na bang mga kaso siyang hinawakan na naipanalo? Usually po, ang nangyayari ay yung deputy prosecutor, hindi ho siya mismo yung humahawak ng paglilitis. Siya lang yung nagsusupervise ng mga kaso na nililitis. Pero meron pong team, mga 7 hanggang 10 nga yata yung team na talagang nakatutok talaga sa day-to-day trial talaga. Kasi ang deputy prosecutor, marami hong mga kaso na sinusupervise yan. Si Deputy Prosecutor Niang po, dating West sa Senegal. Naging dati na rin siyang empleyado before sa ICC bago siya naging Deputy Prosecutor po. Okay, sige po. So sir, ang pinakahuli pong balita, September 23, ang presentation po ito ng ebidensya at pagdidesisyon po ng chamber kung may basehan ba ang demanda o wala. Yun po ba yun? Tama po yun. Sa September 23 po yung confirmation of charges. Okay. Yung katumbas po sa atin ito po yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Alright. Ito sige. yung sasabihin ng pretrial chamber na tama yung prosecutor, tama yung mga charges. Or maaari pong dismissal na at sabihin na wag na ituloy ito kasi walang basehan ang reklamo. Tama po din yun. Okay. So pwedeng i-dismiss na yung kaso sa level pa lang na yun. Okay, sige po. Pero ngayon po, so far, wala ho namang delay na. Meron ba kayong mga timetable, mga sinasabing, kung anumang mga manifestation, memoranda, whatever, tuloy po ang lahat ng ito in the light of this CAN issue? Tuloy po yun. Although nakikita natin na maraming technical challenges na hinahain ang kampo ni former President Duterte, yung latest po, pinapadisqualify yung dalawang West na magdidinig sa kaso. No? Meron silang application for disqualification ng dalawang West. Bago niyan, nag-file din sila ng tinatawag na jurisdictional challenge. Parang kina-challenge nila yung ICC, sabi nila na walang jurisdiction ng ICC dahil nag-withdraw na ang Pilipinas bago nabigyan ng approval yung investigation. Opo, at doon po, hindi na kayo hihingian pa ng opinion dyan o panig. Hindi ho kagaya sa Pilipinas, ay yung kayo po, ang side po nitong mga alleged victims, wala hong ganon. They will decide sila lang itong ICC chamber mismo. Hinihingan ng view or counter-argument ang prosecutor. Tapos yung tumatayong Victims Council ngayon na yung parang pause sa ICC dahil hindi pa nag-a-appoint ng Victims Council ang ICC, sa mga August pa lang or mga September pa lang sila mag-a-appoint. So may deadline po ng June 9 na dapat yung mga counter-arguments ng prosecutor at yung Office of the Public Counsel for Victims ay kailangan pong ihahin nila. Opo. Yung pong Counsel for the Victims, ano yan? Appointed by ICC yan? Hindi kayo automatically po yan? Hindi kayo sila Attorney Conti yan? Opo, i-appoint po ng ICC yan sa mga August. In fact, ngayon po ay kumakalap na ng mga pananaw ang ICC sa lahat ng mga biktima kung sino yung gusto nilang maging Victims Counsel po. Okay. Kayo po, Attorney Joel, ay isang ICC accredited lawyer. Sa ngayon po, ano ngayon ang inyong posisyon, ano ang inyong estado dito sa kasong ito? Kami po ay mga legal representatives ng mga victims dahil po ang nangyayari ngayon, yung mga biktima na gustong mag-participate sa ICC ay nagsasubmit ng tinatawag na Victims Application Form. And itong mga biktima, kailangan nila ng guidance sa mga abogado para properly ma-accomplish nila kasi itong mga application forms, iniisa-isa ng mga judges para i-decide kung talagang totoong biktima nga na who would be qualified to participate in the ICC trial.
So yun po yung ginagawa namin ngayon. We assist victims na gusto mag-participate po sa ICC. Okay, you assist victims pero is there a possibility na kung sakasakali kayo ang hilingin ng mga ilang biktima dito, ang pamilya ng biktima, to represent them? Pwede ba mangyari yon? So pwede pong mangyari yun kasi ang pagpipilian ng mga biktima ho ay yung mga almost 400 na mga abogado na nasa list of counsel ng ICC. At dito po, 5 po yung abogadong Pilipino. Pero 2 pa lang po yung talagang tumatayo na tumutulong sa mga biktima. In addition kay Attorney Conte na isang assistant to counsel po. Opo. Pero dito ho, kapag kayo ay, ang qualification to be appointed as official counsel of the victims, dapat ICC accredited. Tama po. Okay. At si Attorney Conte po hindi. Si Attorney Conte is assistant to counsel. So kailangan po siya makipag-team up sa full list of counsel po. Opo. Kumbaga, maaari siyang tumulong doon sa accredited lawyer ng ICC. Tama po yan. Okay. Ginagawa pong team yan. Opo, yes sir. Kasi nga, ito dapat po tulong-tulungan po ng mga legal minds. Ano po. O sige, so Attorney Joel, kami po'y makikibalita sa development po ng kasong ito. Ang amin po lamang nga ay mapaliwanagan kami dito po sa balitang ito ng pagsuspension pansamantala ng lead prosecutor po ng ICC na wala itong ganoong kalaking epekto dito po sa kaso ng dating Pangulo. Maraming salamat po, paring Ted. Apo, thank you very much. Attorney Joel Butuyan, isa nga po sa mga Pilipinong ICC accredited lawyer.